Hey guys, it's our fourth day here at Boracay and also our last day. Time check, nasa 6 AM na. Habulin sana namin yung sunrise pero sobrang bilis umakyat. Pupunta kami ngayon sa beach, Ilig-Iligan Beach ito. Walking distance lang siya dito sa area. Pero look at that! Look at this! Ayaw pa bumangon. Anong gagawin natin dito? Siya na lang, papasunurin na lang namin to. Ayaw sumunod oh. Ayaw gumising kanina pa. Anong gagawin natin dito sa budi na to? Hindi gumigising oh. Ang sarap ng tulog. Kawawa naman, gigisingin to. Okay. Ayan, ayaw niya gumising guys. So, mga ilang pilit pa to para tong mami niya. Ayaw gumigising ng aga. Sige na. Okay, update tayo guys. Bye-bye. Let's go guys. Hindi natin naabutan yung sunrise. Pang fourth attempt na namin to guys. Talagang hindi kami morning person. Hindi namin kaya. So, saan ang beach? Dito? Tingnan natin sa unahan guys. 5 minutes walk lang daw to. 5 minutes and 2 hours. So, yan. Baba tayo dito. Babalikan niyo pa ulit yung Boracay kung may pagkakataon at may pera. Maganda siya. Ganda ng Boracay. Kaso bawat kilos mo ng tricycle. Di doon kayo napamahal eh. Okay. Madulas ha. Pino. Maganda pa rin yung ano natin, yung punta guys kasi tinan mo yung araw, sobrang ganda. Tapos white sand across ng mga nakikita mo. Ay, perfect guys. Ayan. So, libutin natin to and maya-maya habang hindi pa tayo tuyo, hindi pa tayo basa. Tayo, ikot-ikot muna tayo dito. Ganda dito. Ito na yung paaraw niya. Ito na ang paaraw ng bebe. Jet, hi, say hi. Hi, ay, hi. Ay, ang galing naman ng dadang na yan, oy. Oh, Mr. Sun, Mr. Golden Sun. Hello. How big is baby? So
mami. Okay guys, tapos na tayo mag-swimming dito sa Ilig-Iligan Beach. And balik na tayo sa, hotel. Para makapag-breakfast na rin. And para makapag-breakfast, saka pack na. Kasi nga, flight natin is mamayang tanghali. Pabalik sa Manila. Goodbye, Boracay! Ang ganda mo, Boracay! Ano masasabi mo sa Boracay? The Magastos Beach? Ah, hello po! Ang saya po ni Jit. Anong masasabi mo sa Boracay? So, yun. Hindi siya, pinaparent? Okay. Update tayo. Bye-bye. Breakfast muna tayo. Jet. Ketchup. May ketchup ka? Toyo. So, for this Boracay, nandito tayo kanina sa Ilig-Iligan, tapos kahapon Puka Beach, and Bulabog, pumunta rin tayo. Ang dami pa natin hindi napuntahan dito. So, next time na lang. Ang ganda ng Pilipinas, guys. Yan. Ayan. Boracay! Boracay ang baby! Diretso sa port. Port na tayo. Ito na, kuha na tayo. $1:50 PM pa yung flight natin. Pero yun, we decided dahil marami tayong dala. Hindi na tayo tatambay dito sa D-Mall. Diretso. Pasok na tayo dito. Kapag ka individual, yun yung ano mo. Kaya pa ipagitna yan. Wait. Okay. Okay. Sa susunod, Padayon, Boracay. Okay, anong mamimiss mo sa Boracay, Tana? Ewan, hindi ko alam. Anong nagustuhan mo na lang? Yung Puka Beach. Maliwanag. Ikaw, anong mamimiss mo sa Boracay? Ang vibes. Ano ba ang vibes nila? Namiss mo yung saya. bata?
ikaw, anong mamimiss mo sa Boracay? Yung gastos mamimiss mo. Oo. Ako, mamaya magkaroon tayo ng recap, relapse. Kapag ka nandun na tayo sa airport, medyo maalog pa dito eh. Let's go, let's go. So dito na tayo sa port. Boarding na tayo kagad. Okay na. Budget! Babay po! Babay na! Ay, grabe naman! Ismail yan! Ay, ay! Chichi! Ay po, ganyan pa. Ayun yung grotto. Oh. Budget ka, ha? Sumingit yan, forget bata, sumingit yan bata. Kala mo lang, gugulong ka dyan. Hindi naman malalim ito kapag. Ito, paano mo to? Padala mo to doon. Uy, Canada na. Ay, boss, thank you. So, kamusta po si Jet Jet? Ay, ang ganda. Jet, ano? Hey guys, ayun, tapos na tayong mag-lunch dito sa Inasal, Boracay. Malapit siya sa port. So, busog na. Pwede na tayo bumalik sa airport para antayin yung boarding natin. Time check, 12 tanghali pa lang. Ang flight natin is na 1:50 PM pa. So, siguro magkape-kape tayo doon. Sana mura lang yung kape. Kamusta ang baby? Kamusta? Okay. Bye-bye, Zay. Dito rin ba tayo galing na nakaraan? Nasa bus na kami ni Dangdang. Papunta na tayo sa airport. Paano ako? Anong masasabi ng Dayday? Uwi na kami. Uwi na. Hindi na siya langoy-langoy. Vlog siya. Vlog na naman. Ay, naman ang vlog talaga.
back at Manila. Grind na naman po kami ni Labi. Hello. So, let's go. Next time ulit. Hey guys, nandito tayo ngayon sa arrival. Magbubuk lang tayo ng, anong tawag doon? Hailing app, ride hailing app. Yung Sonet kasi natin nasa Newport. Siguro around 2 kilometers siyang malayo dito. So, book lang tayo ngayon. Buti na lang hindi pa rush hour. Okay, dito tayo sa InDrive. Mas mura. 269. So, naghanap tayo ng driver. Hey guys, andito na tayo sa Newport. Park na tayo. Andito yung sakyan natin. Ayun na. Tignan natin si Sonet. Yay! Nakatago siya dito. Hello! Iangat ko lang kasi hindi natin malalagyan yung loob. Okay. Okay guys, check natin to. Ayun guys, diretso na tayo. So yan. Alis na tayo dito sa Newport. So yan guys. Dito kasi diretso labas na to, EDSA na to. Ano na tayo guys, wrap up na tayo. So yung mga realization natin sa Boracay guys. Yun, yung mga pros and cons natin sa Boracay na based on experience natin bilang bago lang naman tayong first timer tayo sa Boracay. Doon tayo muna sa mga pros or yung mga gusto natin. So sa akin, kala ko kasi parang overrated lang yung Boracay. Tapos ang mahal na, tapos hindi siya kagandahan na pwede namang i-compare sa ibang Philippine Islands. Pero it proved me wrong. Mali yung nasa isip ko. Talagang Boracay is Boracay. Talagang kahit saan mo tingnan, 100% talaga ang ganda ng Boracay. Magmula sa pinong sand niya, sa crystal clear na water, sa araw niya, ganda. Tapos hindi lang namin ma-champuan talaga yung yung sunrise saka sunset kasi nga hindi kami morning person, hindi rin kami evening person, we're just person. So yun yung mga nagandahan kami. And nakakalito yung station 1, station 2, station 3. Hindi naman. Tapos nakaka-overwhelm pag saka ka lang nag-research kung saan mo gusto mag-swimming. Ano ba talagang vibes na gusto mo sa Boracay? Kasi station 1, nandun yung, para sa akin, nandun yung mga elite, yung mga mamahaling hotel and restaurant, pero hindi ganun karami yung tao. Station 1. Sa station 1 din yung grotto, nandun din yung grotto na yung bato. And sa station 2 naman, parang nandun yung famous na D-Mall. Kala ko nung una yung D-Mall is may mall siya. Saan yung mall? Yung pala siya, strip siya ng mga pagkain. Puro store and mga souvenir shop. Andun lahat, andun ang nightlife ng which is yun yung pinaka nagustuhan ko, yung 2, station 2. And sa station 3, although di kami naglagi doon, parang nandun yung calmness. Pag family kayo ng marami, sa Bulabog. Yun lang yun. Walang store, any store, no? Meron naman. Yun yung natin eh. Hindi ba yun yung kumain tayo ng buko? Hindi. Almost station 1 yun eh. Almost station 1. Oo, papuntang station 1. So, yun yung nasa natin guys. Station 3 is parang kalma lang siya. Ayaw mo ng ingay, ayaw mo ng crowd. Sa station 3 ka. So, yung tips na natin, tawag dito,
isa pa sa nagustuhan ko is yung proximity ng location. So dahil kahit sabihin nating malayo yung pinagbukan namin ng hotel, in just 10 to 20 minutes nandun ka na sa area mo. Sa ano? And yung marami merong mode of transportation na e-trike and yung hoop ba yun? Hop, parang ganon. Kung na alam ko anong bigkas May doon. shuttle din. And yung mga malalayong hotel, nagdagdag sila nung parang amenities nila na merong addition, may service na may free shuttle. Pero yun, may oras ka lang na susundan at susundin. Okay, anong mga nagustuhan nyo? Magmula dito kay Mrs. JPD. Wala. Wala siya Boring. nagustuhan. Pass. Wala. Wala siya. Wala Gusto niya sila. nagmumuni-muni po siya. Lahat. Lahat daw. Ano, Dana, ikaw? Sino mong mayawak? Ikaw, Dana. Ako yung Ano? nagustuhan ko lang sa book. Oh, nice yan. Labi po nasa mo nga. Kasi nagkukumbit si Gano. Malinaw, hindi maliwanag. Nakasal ko ni Gano. Yun na, naka-zoom siya eh. Malinaw, maliwanag, hindi malinaw. Ano? Baliktad. Malinaw, hindi maliwanag. Okay. Oh, yung ano, yung mami. Si auntie. Siyempre lahat enjoy. Lalo na pag libre, no? Totoo. Ang saya. Ang saya lang. Pero ang laking tulong po ng mag-ina, sila nagbuhat ng maleta. Tingnan niyo natin yung biceps nila, baka ang lalaki na dito. Ang bigat pa ni Budang, 11 kilos yan. So, yan, kudos. Isasama pa ba natin sila sa susunod? Ayaw na ng financer. Ayaw na ng financer. Palawan tayo next. Malaki ni daw Kailang- ano yung gastos niya. Palawan Express. So, basta ano siya, Ito siya. Basta, what you see what you get is what you is see. truly what you get. Pero yun, kung may magaganda, mayroon din tayong mga experiences na I think may rooms for improvement pa for Boracay. Magmula doon siguro sa port natin, ang daming series of payments, tas magkakaiwalay pa step 1, step 2, step 3 na kung pwede siyang pagsama-samahin in just one window Yun lang. yung may ano, yun yung may tawag na mas malaki yung fee kung gusto mo ng less hassle. May babayaran kang sila i-pass ang tawag doon. Ay, hindi yun, iba yun. Dapat yung system nila, kasi parang iba yung napupuntahan nitong environmental fee, ibang company. Ito, yung bayad dito, ibang company. Para madali nilang makuha yung kung ano yung revenue nila, pinatauhan nila bawat window para diretso yung income. Hindi siya yung parang isa lang yung may-ari. Parang sa tingin ko iba-iba yung napupuntahan, iba-ibang entity. So yun, isa yun. Go. And also, yung ano natin, although maganda yung transportation, you can move from one point to another. Medyo pricey lang yung ano. Para sa akin pricey yung transportation, yung e-trike. Yun lang talaga mahal. Kasi bawat punta mo dito, mabayad ka. Parang kayo 200, 300. Siguro pricey siya sa akin kasi ako rin yung nagbayad sa 4. Pero kung tag-iisa-isa kayo, mura siguro yun. So, yun. Yun yung sa tingin ko, parang wala siyang other way. Parang hintay mo yung hop-up siguro. Pero parang isang beses ko lang nakita yung yung hop-up sa mga pinuntahan natin. Abutan na tayo ng traffic, guys. So, meron pa tayong time para resolution, guys. So, yun, yung magastos siya sa transportation. Kasi, lalo na kapag ang napili yung hotel is malayo siya sa stations 1, 2, 3. Kagaya sa amin, nasa kabilang dulo kami. Dulo talaga ng Boracay. So, ang tips ko, guys, kung may balak din kayo pumunta ng Boracay, kahit mahal yung malapit sa mga stations, sa nabanggit kong 1, 2, 3, kung ano yung feel nyo doon, kung ano yung pasok sa vibes ninyo, doon kayo kumuha ng malapit para walking distance. Pag gusto nyo pumunta, antayin nyo yung sunset, yung sunrise, Hindi na kayo gagastos. lakad na lang kayo, pamasahe. hindi na nyo kailangan magmaso sa pamasahe. Also, yung proximity nga, yung convenience, yun yung hindi kayang bayaran ng anumang salapi. So, yun yung tips natin.
And yung napansin ko nga sa Boracay, madalas yung power outage or power interruption. So, good thing yung mga, tingnan nyo kung yung mga mapupunta nyo. I think lahat naman siguro ng hotel is merong gumaganang genset. Kasi kapag walang genset guys, talagang iyak. Wala tayong hangin, wala tayong ilaw. Pero sa dalawang napag-stayan naming resort or hotel, ano naman, meron naman. Yung mga pagkain, medyo pricey din, pero ano naman, deserve the ano naman, it serves the purpose naman ng mga pagkain natin doon. Tapos talagang yung mga locals doon, yung kapag makungulit talaga sa'yo kung magsasakay ka ng service nila, yun yung mga ano na picture, parang nakakayang tanggihan. Pero dahil hindi naman tayo yayamanin, kailangan natin tumanggi. And isa pa, bawal din mag-drone. So, kung makikita nyo itong vlog na to, wala tayong drone. Kung may drone shots man tayo, siguro kukuha na lang tayo na copy sa ibang mga nakapag-vlog before. Pero nung nag-apply ako ng permit, hindi tayo pinayagan dahil hindi na siya pwede for personal use. Comment down below guys, bakit nawala yung drone? Kasi sayang naman, napakaganda ng Boracay. Siguro magkaroon lang ng kung saan lang pwede mag-fly zone. Kasi tayong mga enthusiast na natuto ng mag-drone. And yun, sana i-open ulit nila yung ano, kahit may bayad, ano natin, i-consider natin. Pero yun, wala talaga guys eh, tayo pinayagan. Dinala ko pa naman yung drone ko, ito yung drone ko. Nadagdag lang sa bagay na, pero yun, masasabi ko naman, hindi mo kailangan ng drone para ma-appreciate mo kung gaano kaganda yung Boracay. Super ganda! Ang OA na naman. Tumitigil lang. Ayun guys. Excited na ako i-upload to. Siguro atin natin sa 1, 2, or 3 parts to. Kasi sobrang 4 na araw kami nagstay doon sa Boracay. And ayaw na nga na sana bumalik eh. Iniisip namin kung doon na kami magtatrabaho eh. Ayun. Salamat sa pagsama guys. Please support my JPD uploads. And please do subscribe to my channel. Bye bye.